Nakaupo ang sobre sa mesa ko ng eksaktong 47 minuto bago ko ito binuksan. Puti itong corporate, selyado ng logo ng kumpanya na nakatulong akong magdisenyo. 13 taon na ang nakalipas noong ang Mercado Industries ay nasa isang renobadong bodega pa lang. Ang pangalan ko ay nakatype sa impersonal na font na ginagamit nila para sa opisyal na sulat. Danilo Reyes, Senior Director ng Operations. Ang titulo pa rin ay pakiramdam ko ay masyadong malaki para sa batang galing Tondo, Manila na nagsimula sa mailroom. Ang kapatid ng asawa kong si Lorna, si Victoria Mercado, ang pumalit bilang CEO 6 na buwan na ang nakalipas matapos magretiro ang kanilang ama. Si matandang Ricardo Mercado ang nagtayo ng kumpanyang ito mula sa wala, ginawang 200 milyong negosyo ang maliit na pagmamanupaktura. Matigas siya pero patas, yung tipo ng boss na naaalala ang pangalan ng mga anak mo at dumadating sa company barbecue na may rolled up sleeves, handa nang magbaliktad ng burger. Iba si Victoria. 10 taon siyang nagtrabaho sa venture capital firms sa Amerika. Natutunan kung paano i-strip ang mga kumpanya para sa parts at i-maximize ang shareholder value. Kapag pumasok siya sa kwarto, parang nakikita mo ang spreadsheets na tumatakbo sa likod ng mga mata niya. Kinakalkula kung aling empleyado ang asset at alin ang liability. Alam ko kung ano ang laman ng sobre bago ko pa ito binuksan. Matagal nang may mga senyales, mga meeting na hindi na ako inimbita, budget reviews kung saan ang numbers ng departamento ko ay sinusuri ng eksakto habang ang iba ay basta na lang naaprubahan. Yung particular na ngiti ni Victoria sa hallway, yung hindi umaabot sa mata. Sa loob ay isang sheet lang ng papel. Formal, malamig, epektibo. Ikinalulungkot naming ipaalam na ang posisyon mo ay inaalis bilang bahagi ng Corporate Restructuring Initiative. Gayunpaman, bilang pagkilala sa iyong mga taon ng serbisyo, nag-aalok kami ng pagkakataon na mag-resign ng kusang loob kaysa harapin ang termination. Mag-e-expire ang alok na ito sa loob ng 48 oras. Nag-blur ang mga salita habang binabasa ko ito ng 2 beses, pagkatapos 3 beses. 13 taon ng 60 oras na linggo, pagkawala sa baseball games ng anak ko para isara ang deals. Pagbuo ng systems na nagpapatakbo sa kumpanyang ito. At ganito ang pagtatapos. Isang piraso ng papel na nagbibigay sa akin ng 2 araw para pumili sa pagitan ng resignation at termination. Tumunog ang desk phone ko, ang assistant ni Victoria na nagtatanong kung pwede akong pumunta agad sa executive suite. Tiningnan ko ulit ang sobre, ang corporate seal na biglang parang tatak, at nagdesisyon ako. Pagpasok ko sa opisina ni Victoria 10 minuto, pagkatapos hindi siya nag-iisa. Nandoon ang CFO ng kumpanya, si Gregorio Pascual, nakaupo sa leather chair, mukhang hindi komportable. Tumayo si Victoria sa bintana, backlit ng hapon na araw, ang postura niya ay puno ng kumpiyansa ng taong hindi pa natanggalan kahit kailan. Danilo, sabi ni Victoria nang hindi lumilingon. Sigurado akong nabasa mo na ang sulat. Nabasa ko at sa wakas ay humarap siya sa akin. Ano ang desisyon mo? Tiningnan ko si Gregorio na pinag-aaralan ng kanyang mga kamay na parang may sikreto ng universo. Nagtrabaho kami ng 10 taon. Alam niya bawat system na itinayo ko, bawat krisis na nalampasan ko. Maraming gabi kaming nag-restructure ng supply chain, nag-implement ng bagong software, nag-train ng staff. Ngayon ay hindi niya matingnan ng mata ko. Magre-resign ako, sabi ko ng mahina. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Victoria, pero nakita ko ang isang saglit na kung ano. Relief siguro, o tagumpay. Matalinong desisyon. Si Gregorio ang bahala sa papeles. Kailangan namin ang resignation letter mo bukas umaga. Ilalagay ko ito sa mesa mo bago matapos ang araw. Mukhang nagulat siya. Ganun kabilis? Walang saysay na idrag pa, sabi ko. Kapag tapos na, tapos na. Lumabas ako ng opisina at bumalik sa sarili ko. Dadaan sa mga kasamahan na nagtrabaho sa ilalim ko ng maraming taon. Si Sarah sa accounting na napromote ko ng sabi ng lahat ay bata pa siya. Si Marcos sa logistics na pinanatili ko sa staff nang gustong i-outsource ng board ang buong departamento niya. Si Jennifer sa HR na umiyak sa opisina ko nang mamatay ang nanay niya
nagpapasalamat na inayos ko ang remote work niya ng 3 buwan. Wala pa sa kanila ang nakakaalam na aalis na ako. Na bukas umaga ay magigising sila sa email na nag-aanunsyo ng pag-alis ko at nagpapasalamat sa mga taon ko ng serbisyo sa pinaka-bland na corporate language. Pero bago mo marinig kung ano ang sumunod, kailangan ko ng pabor sa iyo. Kung sinusundan mo ang kwentong ito at gusto mong makita kung paano ito matatapos, pindutin mo na ang subscribe button ngayon. Mag-iwan ng comment kung nabetray ka na ba ng pamilya sa negosyo at ismash ang like button dahil malapit nang maging mas kawili-wili ang kwentong ito. Maniwala ka, gusto mong manatili para dito. Ginugol ko ang natitirang hapon na iyon sa paggawa ng dapat kong ginawa years ago. Idinokumento ko ang lahat. Bawat system na itinayo ko, bawat proprietary process na binuo ko, bawat relasyon sa suppliers at clients na dumadaan sa akin personally kaysa sa opisyal na channels ng kumpanya. Kasi kapag nagtrabaho ka sa isang lugar ng 13 taon, lalo na kung nagsimula ka sa ibaba at umakyat, hindi mo lang natutunan ang opisyal na systems, natutunan mo ang tunay na systems, ang aktwal na paraan kung paano natatapos ang mga bagay kapag hindi gumagana ang textbook processes. Alam ko kung aling suppliers ang magpapahaba ng credit kapag mahigpit ang cash flow dahil personal kong relasyon sa mga may-ari nila. Alam ko kung aling clients ang nangangailangan ng handholding sa implementation dahil ako ang humawak sa kanilang kamay. Alam ko kung aling software systems ang may undocumented workarounds dahil ako ang gumawa noon kapag nabigo ang opisyal na solusyon. At alam ko pa ang isa pang bagay, isang bagay na nadiskubre ko 6 na buwan na, ang nakalipas sa isang routine audit na dapat simple lang pero naging iba. Ang resignation letter na itinipa ko ay eksaktong isang pangungusap lang. Ako, si Danilo Reyes, ay nagre-resign sa posisyon ko bilang Senior Director ng Operations sa Mercado Industries, epektibo pagkatapos ng full settlement ng lahat ng outstanding compensation, benefits at contractual obligations ayon sa original kong employment agreement na may petsa March 15, 2011. Iprint ko ito, pinirmahan at personally na in-deliver sa opisina ni Victoria ng 4:47 p.m. ng araw na iyon. Tiningnan niya ito pagkatapos ay tumingin sa akin nang makitid ang mata. Medyo maikli ito, Danilo. Hiniling mo ang resignation letter. Resignation letter iyan. Karamihan ay may kasamang salita tungkol sa pasasalamat sa pagkakataon, masasayang alaala, pagbati sa kumpanya. Hindi ako karamihan, sabi ko, at hindi ako partikular na nagpapasalamat o fond ngayon. Humigpit ang panga ni Victoria, pero tumango siya. Ayos lang, ipapaprocess ito ng HR bukas. Napansin ko na pinanatili mong formal ang effective date language. Para lang malinaw sa terms, sabi ko. Matagal ko nang natutunan na ang clarity ay nag-iwas ng mga hindi pagkakaunawaan. Lumabas ako ng opisina niya at lumabas ng Mercado Industries ng eksaktong 5 p.m., katulad ng libu-libong beses na dati. Maliban ngayon, may dala akong leather portfolio na may kopya ng 13 taon ng dokumentasyon, correspondence, at napaka-interesanting financial irregularities na natisod ko sa audit na iyon 6 na buwan na ang nakalipas. Nasa kusina si Lorna nang makauwi ako, naghiwa ng gulay para sa hapunan. Nasa itaas si Timmy na gumagawa ng homework, tumutulo ang musika niya sa kisame. Normal na tunog, mula sa normal na gabi sa buhay na malapit ng maging abnormal. Natanggal ako sa trabaho ngayon. Sabi ko, inilalagay ang briefcase sa counter. Huminto ang kutsilyo ni Lorna sa paghiwa. Ano? Well, pinilit na mag-resign. Binigyan ako ng kapatid mo ng 48 oras para mag-quit o matanggal. Inilagay niya ang kutsilyo at humarap ng buo sa akin. Hindi mabasa ang ekspresyon. Pinaputok ka ni Victoria. Technically, nag-resign ako. Pero oo, iyon ang buod. Tahimik si Lorna ng matagal at nakita ko ang isang bagay na dumaan sa mukha niya. Shock, oo, pero hindi sorpresa. Hindi yung galit na inaasahan ko mula sa asawa na ang kapatid ay sinira ang career ng asawa. Ano ang ginawa mo? Tanong niya sa wakas, parang sampalang tanong. Ano ang ginawa ko? Iyon ang unang tanong mo. Hindi bakit gagawin iyon ni Victoria.
Hindi paano niya nagawa iyon sa iyo pagkatapos ng lahat ng ginawa mo para sa kumpanya. Ang unang instinct mo ay isipin na may ginawa akong mali. Hindi naman basta tatanggalin ka lang ng walang dahilan. Danilo, siguradong may ginawa ka. Tinitigan ko ang asawa ko ng 16 na taon at biglang maraming bagay ang nag-make sense. Ang pagiging distant niya lately, pagtanggap ng tawag sa ibang kwarto, pagiging mas madalas sa bahay ng kapatid niya. Inakala ko na dahil lumalapit sila mula nang magretiro ang ama nila. Family bonding. Matagal mo nang alam? Tanong ko ng mahina. Alam ang ano? Na pinaplano ni Victoria na itaboy ako. Ang katahimikan ni Lorna ay sapat na sagot. Kinuha ko ang briefcase ko at naglakad patungo sa pinto. Saan ka pupunta? Sigaw ni Lorna sa likod ko. Para makipag-usap sa lawyer na hindi magtatanong kung ano ang ginawa ko. Ginugol ko ang gabing iyon sa hotel room, napapaligiran ng documents at laptop, nagme-map kung gaano kalalim ang rabbit hole. Ang mga irregularities na natagpuan ko sa audit na yon, na tahimik kong iniimbestigahan ng mga buwan, ay hindi basta accounting errors. Sistematikong, sadya at labag sa batas. Si Victoria ay nag-aalis ng pera mula sa kumpanya sa pamamagitan ng series ng shell corporations. Wala namang malaki. Wala namang magti-trigger agad ng red flags. Basta steady stream ng 50,000 dito, 75,000 doon, na disguise bilang consulting fees, vendor payments, software licenses para sa programs na hindi umiiral. Sa loob ng 18 buwan, halos 3.2 milyon ang nailipat niya mula sa Mercado Industries patungo sa accounts na kontrolado niya. May paper trail ako, bank records na na-access ko sa legitimate audit channels, at pinakamahalaga, may original na employment contract ako na pinirmahan ko 13 taon na ang nakalipas. Ang contract na iyon ay relic mula sa unang araw nang patakbuhin ni Ricardo Mercado ang kumpanya na parang family operation kaysa korporasyon. May language ito na hindi natatanggapin sa modernong employment agreements. Particular, may profit-sharing provisions, intellectual property clauses na nagbibigay sa akin ng partial ownership sa systems na binuo ko, at severance package na nakatali sa haba ng serbisyo na maginhawang nakalimutan ng HR department ni Victoria. Sa 6:30 a.m. kinabukasan, tumunog ang phone ko. Unknown number. Mr. Reyes, boses ng babae, professional at tense. Ito si Patricia Hammond mula sa Hammond & Associates. Kinakatawan ko ang Mercado Industries. Tumatawag ako tungkol sa resignation letter mo. Magandang umaga, Ms. Hammond. Kailangan ko ng clarification sa language na ginamit mo, particular kung ano ang ibig sabihin ng effective upon full settlement of outstanding compensation and obligations. Eksakto kung ano ang sinasabi. Ang resignation ko ay magiging epektibo kapag nasettle na ng Mercado Industries ang lahat ng utang sa akin ayon sa employment contract ko. May pause, tunog ng papeles. Mr. Reyes, may employment file mo ako rito. Ang contract mo ay nag-o-outline ng standard benefits at 2-week severance package. Hindi iyon ang contract na pinirmahan ko noong 2011, sabi ko ng kalmado. Iyan ang contract na ginawa ng HR nyo last year sa company-wide policy update. Hindi ko iyon pinirmahan. Ang original kong contract na nananatiling legally binding ay may iba't ibang terms. Mas mahabang pause ito. Mapapadala mo ba sa akin ang kopya ng original na contract? Ipadadala ko ito sa attorney ko at ipapasa niya sa iyo sa proper channels. May abogado ka na? Siyempre, ako ay professional na pinipilit na alisin sa kumpanyang nakatulong akong itayo. Bakit hindi ako magkakaroon ng legal representation? Mas tumigas ang boses ni Patricia Hammond. Mr. Reyes, dapat kong ipaalam sa iyo na anumang pagsisikap na i-leverage ang pag-alis mo para sa karagdagang compensation ay maaaring tingnan bilang ano? Pinutol ko? Pagpapatupad ng legally binding contract, Ms. Hammond. Hindi ako nagle-leverage ng kahit ano. Tinitiyak ko lang na ang pag-alis ko ay ayon sa terms na pinagkasunduan ko 13 taon na ang nakalipas. Kung gusto ng Mercado Industries na maging epektibo agad ang resignation ko, kailangan nilang isettle muna ang utang nila sa akin. At ano ba ang tingin mong utang nila sa'yo? Ngumiti ako kahit hindi niya nakikita. Ipadadala ng attorney ko ang detailed breakdown. Sigurado akong magiging interesante ang pagbabasa niyan.
Binaba ko ang tawag at agad na tinawagan ang lawyer na kinuntak ko kagabi. Si Sharon Riverside ay specialist sa employment law at may reputasyon sa pagsira sa mga kumpanyang nanloko sa empleyado. Sharon, sabi ko nang sagutin niya, gusto mo bang harapin ang Mercado Industries? Ang breakdown na ipinadala ni Sharon kay Patricia Hammond 3 araw pagkatapos ay 47 pahina ang haba. In-outline nito ang bawat obligasyon ng Mercado Industries sa akin ayon sa orihinal na contract at nakakagulat pa sa akin ang numbers. Una, ang profit-sharing provision. Inilagay ito ni Ricardo Mercado para i-incentivize ang key employees noong growth phase ng kumpanya. May karapatan ako sa 0.5% ng annual net profits sa bawat taon ng serbisyo lampas sa 5 taon. Pagkatapos ng 13 taon, iyon ay 4% ng net profits na retroactive para sa mga taon na hindi maayos na na-execute ang provision. Ang net profit ng Mercado Industries last year ay 18 million. Ang 4% niyon ay 720,000. Pangalawa, ang intellectual property clause. Bawat system o process na binuo o binago ko nang malaki na naging integral sa operations ng kumpanya, ay may karapatan ako sa licensing fees kung patuloy na gagamitin pagkatapos kong umalis. Binuo o malaking binago ko ang 7 major operational systems. Ang valuation ni Sharon ay naglagay ng licensing fees sa 2.5 million na payable bilang lump sum o ongoing royalties. Pangatlo, ang severance package na nakatali sa haba ng serbisyo. 1 buwang sweldo sa bawat taon na nagtrabaho, calculated sa current salary level ko. 13 buwan sa 180,000 annually ay 195,000. Pang-apat, at dito naging interesante, ang non-compete clause. Ang standard language ay hindi ako pwede magtrabaho sa direct competitor sa loob ng tiyak na geographic area sa loob ng 2 taon pagkatapos umalis. Pero ang original na contract ay may reciprocal language na inilagay ni Ricardo Mercado dahil naniniwala siya sa fairness. Kung i-enforce ng kumpanya ang non-compete, kailangan nila akong bayaran para sa restriction sa kakayahang kumita ko. Kinakalkula ni Sharon iyon sa 450,000 na kumakatawan sa potential lost earnings ko sa non-compete period. Total outstanding compensation, fee 3,865,000. Tumawag si Patricia Hammond sa opisina ni Sharon sa loob ng 1 oras pagkatapos matanggap ang breakdown. Katawa-tawa ito, sabi ni Patricia, hindi na nag-bother sa pleasantries. Walang korte ang mag-e-enforce ng contract na may ganitong provisions. Malamig ang boses ni Sharon. Talaga? Kasi tinitingnan ko ang signed contract na maayos na pinirmahan at notarized na malinaw na nag-o-outline ng bawat provision na binanggit namin. Maliban kung iminumungkahi mo na hindi tunay ang pirma ng ama ng kliyente mo, ang contract na iyon ay 13 taong gulang. Nagbago ang kumpanya, hindi na supersede ang contract ng anumang agreement na pinirmahan ni Mr. Reyes. Hindi siya pumayag sa bagong terms. Kaya nananatiling enforce ang orihinal na contract. Mahabang pause, ito ay extortion. Hindi, sabi ni Sharon ng kalmado. Ang extortion ay pagpilit sa empleyado na mag-resign sa ilalim ng banta ng termination at pagkatapos ay tumanggi na tuparin ang contract na ginamit niya sa 13 taon. Ang ginagawa natin ay contract enforcement. May pagkakaiba iyon. Hindi kailanman magbabayad ang Mercado Industries nito. Kung gayon, hindi magiging epektibo ang resignation ni Mr. Reyes at nananatili siyang empleyado ng Mercado Industries na may full access sa lahat ng systems at impormasyon na may access siya dati kasama ang audit authority niya. Isa pang pause at parang naririnig ko ang pag-iisip ni Patricia Hammond. Ano bang audit authority? Si Mr. Reyes ay may senior position na may broad operational oversight. Kasama roon ang access sa financial systems para sa audit purposes. Kung empleyado pa rin siya, nananatili ang access na iyon. Sigurado akong mas gusto ng kliyente mo na hindi magkaroon ng disgruntled employee na may audit authority na nananatili sa payroll indefinitely. Ito ay blackmail. Tumawa si Sharon. Miss Hammond, bibigyan kita ng libreng legal advice. Tumingin kang mabuti sa financial records ng Mercado Industries sa nakalipas na 18 buwan.
Bigyang pansin ang vendor payments, consulting fees, at software licensing expenses. Pagkatapos ay tanungin mo ang sarili mo kung talagang gusto ng kliyente mo na manatili si Mr. Reyes bilang empleyado na may audit authority. Patay ang linya. Nakaupo ako sa opisina ni Sharon nang ibaba niya ang tawag at lumingon siya sa akin nang may satisfied na ngiti. Naagaw niya ang atensyon. Sa tingin mo magbabayad si Victoria? Tanong ko. Sumandal si Sharon sa upuan. Si Victoria Mercado ay nag-e-embezzle mula sa sariling kumpanya. Hindi niya kayang magkaroon ka na gumagala na may audit authority habang nangyayari ito. Kailangan niyang pumili sa pagitan ng pagbabayad sa'yo ng sinasabi ng contract na utang sa'yo o pagrisgo na matuklasan mo pa ang higit pa sa alam mo na. Paano kung i-bluff niya ako? Paano kung hindi niya isipin na alam ko ang tungkol sa embezzlement? Kung gayon ay ipapakita natin sa kanya na alam mo. Maingat na may sapat na detalye para malinaw na may full picture ka. Gumawa si Sharon ng sulat na obra maestra ng legal intimidation. Hindi explicit na inakusahan si Victoria ng anumang kriminal, pero may reference sa specific transaction dates, vendor names at amounts na nagpapakita na alam ko eksakto ang ginagawa niya. Ang sulat ay nagtapos sa simpleng pahayag. Naniniwala si Mr. Reyes na mas mabuti ang mga bagay na ito ay tugunan sa pamamagitan ng proper settlement ng contractual obligations niya, na nagpapahintulot sa magkabilang panig na maghiwalay ng maayos at maiwasan ang karagdagang investigasyon o disclosure. Salin, bayaran mo ako ng utang mo at tatahimik ako tungkol sa mga krimen mo. Mas mabilis ang response kaysa inaasahan. 3 araw pagkatapos, tumawag si Patricia Hammond kay Sharon na humihingi ng in-person meeting. Nagkita kami sa conference room sa law firm ni Hammond sa downtown. Nandun si Patricia kasama si Victoria at Gregorio Pascual. Dinala ko ni Sharon kasama ang paralegal na nagtala sa buong meeting. Mas maliit ang itsura ni Victoria kaysa naaalala ko at may isang bagay sa mata niya na hindi ko pa nakita. Takot. Mr. Reyes, simula ni Patricia, ni-review namin ang contract claims mo at supporting documentation. Habang pinagtatalunan namin ang ilang valuations at calculations, handa kaming mag-usap tungkol sa settlement. Hindi binuksan ni Sharon ang folder niya. Ano ang inaalok ninyo? Iniladlad ni Patricia ang isang pahina. 800,000 na babayaran sa installment sa loob ng 2 taon. Kapalit nito, si Mr. Reyes ay mag-sign ng comprehensive release kasama ang non-disclosure agreements, non-compete enforcement at agreement na hindi na mag-file ng karagdagang claims. Kinuha ko ang offer at nagpanggap na binabasa ito ng mabuti. Pagkatapos ay inilagay ko ito at tiningnan ng direkta si Victoria. Nakakainsulto ito, sabi ko ng mahina. Nagsalita si Victoria sa unang beses mula nang pumasok kami. Danilo, sinusubukan naming maging reasonable dito. Reasonable? Pinilit mo akong umalis pagkatapos ng 13 taon. Sinubukan mong tanggihan ang benefits na pinaghirapan ko at ngayon ay nag-aalok ka ng fraction lang ng garantisado ng contract ko. Hindi iyan reasonable. Nakakainsulto iyan. Labis ang provisions ng contract, sabi ni Gregorio. Sa wakas ay nakahanap ng boses. Isinulat iyan sa ibang panahon ng kumpanya. Isinulat iyan ng tapat ang kumpanya mo, sabi ko, naglalagay ng kaunting edge sa boses. Nang ang taong namamahala ay may pakialam sa higit pa kaysa sa pagkuha ng maximum value bago lumipat sa susunod na opportunity. Namula ang mukha ni Victoria. Wala kang alam tungkol sa pagpapatakbo ng kumpanya, Danilo. Hindi mo pa nasubukang magdesisyon ng mahihirap na bagay. Alam ko ang sapat para makita ang pandaraya kapag nakikita ko ito. Sabi ko ng mahina. Tahimik ang buong kwarto. Si Patricia ang unang nakabawi. Mr. Reyes, pinapayuhan kitang maging maingat sa mga akusasyon. Inilagay ni Sharon ang kamay sa braso ko. Subtle na senyas na siya ang bahala. Ang kliyente ko ay hindi gumagawa ng akusasyon. Sinabi niya na may alalahanin siya tungkol sa ilang financial irregularities na natuklasan niya sa routine audit procedures. Mga alalahanin na kailangang tugunan bago siya komportableng mag-sign ng release na nagbabawal sa kanya na i-report ang potential corporate malfeasance. Nanginginig ang kamay ni Victoria. Hindi mo gagawin. Sumandal ako. Victoria,
13 taon akong nagtayo ng systems at relasyon na nagpatakbo sa kumpanyang ito. Nagtrabaho ako sa weekends at holidays. Nawalan ako ng panahon sa paglaki ng anak ko dahil nandito ako na siguradong gumagana ang lahat. At ganito ang pagbabayad mo sa loyalty na iyon? Pinilit mo akong umalis at sinubukan mong dayain ako sa pinaghirapan ko. Kaya oo, talagang gagawin ko. Tiningnan ni Gregorio si Victoria nang may panic. Kailangan nating ayusin ito. Inilayo ni Patricia si Victoria para sa whispered conversation na tumagal ng 5 minuto. Pagbalik nila sa mesa, mukhang talo na si Victoria. 2.5 milyon, sabi ni Patricia. Bayad bilang lump sum sa loob ng 32 araw. Waived ang non-compete. Neutral reference guaranteed, pero ang NDA at release ay hindi na negotiable. Tiningnan ako ni Sharon. Tumango ako. Gusto namin ang full 3.8 milyon, sabi ni Sharon. O lalabas kami. Hindi mangyayari iyon, sabi ni Patricia ng matatag. Kung gayon ay makikita kayo sa korte, sagot ni Sharon, tumayo. At si Mr. Reyes ay magpapatuloy bilang empleyado na may full audit authority hanggang ma-resolve ito. Kalahati na kami ng daan patungo sa pinto nang magsalita si Victoria. Hintayin ninyo, tumalikod kami. 3.5 milyon, sabi niya ng mahina. Iyan ang pinakamataas na kaya ko nang walang... Huminto siya, pero alam namin ng lahat kung ano ang sasabihin niya. Nang walang halatang binabayaran ako para manahimik tungkol sa embezzlement. Tumingin ulit sa akin si Sharon. Pinag-isipan ko ito, kinakalkula ang number sa isip ko. Ang 3.5 milyon ay hindi ang full contractual amount, pero sapat na para maging buo ako at higit pa. At pinakamahalaga, papayagan akong umalis ng malinis. Sige, sabi ko, pero gusto ko ito sa writing ngayon at gusto ko ang pera sa loob ng 14 na araw, hindi 30. Mukhang gusto ni Patricia na magtalo pero tumango lang si Victoria. Tapos na. 6 na oras ang kinuha ng papeles para ma-finalize. Pagsapit ng hating gabi, may signed settlement agreement ako na naggarantiya sa akin ng 3.5 milyon kapalit ng resignation ko, katahimikan tungkol sa financial irregularities, at commitment na hindi magsampa ng anumang employment-related claims laban sa Mercado Industries. 2 linggo pagkatapos, pumasok ang wire transfer sa account ko. 3.5 milyon minus ang 30% contingency fee ni Sharon ay nag-iwan sa akin ng 2.45 milyon. Higit na pera kaysa naisip ko na magkakaroon, pero hindi doon natatapos ang kwento. 3 buwan pagkatapos kong umalis sa Mercado Industries, inanunsyo ng kumpanya na iniimbestigahan ito ng SEC para sa financial irregularities. May nagpadala pala ng anonymous tip sa federal regulators na may detailed information tungkol sa shell corporations at improper fund transfers. Inaresto si Victoria 6 na linggo pagkatapos. Ang investigasyon ay nagpakita na halos 5 milyon ang ninakaw niya sa loob ng 2 taon gamit ang lalong sophisticated na paraan para itago ang pagnanakaw. Sa wakas ay nag-plead guilty siya sa multiple counts ng embezzlement at fraud. Huli kong narinig, nagsisilbi siya ng 8 na taon sa federal prison. Bumalik si Ricardo Mercado mula sa retirement para i-stabilize ang kumpanya. Isa sa unang tawag niya ay sa akin. Danilo, sabi niya, mabigat ang boses sa pagsisisi. Narinig ko ang nangyari kay Victoria. Paumanhin. Hindi dapat ko siyang iniwan ng kumpanya nang walang sapat na oversight. Hindi ito kasalanan mo, Mr. Mercado. Narinig ko rin ang tungkol sa settlement. Matalino iyon. Pinrotektahan mo ang sarili mo gamit ang contract language na iyon. Natuto ako sa pinakamahusay, sabi ko. Tinuruan mo akong laging isulat ang lahat. Tumawa siya pero malungkot. Binubuo ko ulit ang leadership team. Alam kong malamang ay may bago ka na pero kung interesado kang bumalik. Pinahahalagahan ko iyon, sabi ko. Pero aktual na nagtatrabaho ako sa bago. Sarili kong consulting firm na tumutulong sa mga kumpanya na magtayo ng mas mabuting operational systems. Mabuti iyan, Danilo. Talagang mabuti. Huminto siya. Sa totoo lang, isa ka sa pinakamahusay na empleyado na nagkaroon ako. Paumanhin na hindi nakita iyon ng anak ko. Tungkol naman kay Lorna, naghiwalay kami 6 na buwan pagkatapos kong umalis sa Mercado Industries.
Amicable ang divorce o kasing amicable hanggat maaari sa ganitong sitwasyon. Alam niya ang plano ni Victoria na itaboy ako, nakilahok pa siya sa pagbuo ng strategy. Ang betrayal na iyon ay hindi ko malampasan. Si Timmy ay nanatili sa akin sa karamihan ng oras. 14 na siya ngayon, matanda na para maintindihan ang nangyari at pumili kung saang magulang niya gustong makasama. Mabilis na umunlad ang consulting firm ko kaysa inaasahan. May malaking market pala para sa taong marunong magtayo ng operational systems na talagang gumagana. Sa loob ng 1 taon, may 6 na kliyente ako at tumatanggi na ng trabaho. Noong nakaraang linggo, tumawag sa akin si Gregorio Pascual. Umalis na siya sa Mercado Industries at nagtatrabaho sa isang kakompetensya. Naghahanap sila ng taong mag-overhaul ng operations department. Interesado ka ba? Tanong niya. Alam ko na masama ang pagtatapos sa merkado, pero Gregorio, pinutol ko. Hindi masama ang pagtatapos. Natapos ito eksaktong kung paano dapat. At oo, interesado ako. Ipadala mo ang detalye. Kasi iyon ang tungkol sa pagiging pinilit na umalis, pagiging pinagtaksil, sinabihan na hindi ka sapat na mahalaga para mapanatili. Minsan hindi iyon ang pagtatapos ng isang bagay. Minsan iyon ay simula lang ng mas magandang bagay. Akala ni Victoria na itinaboy niya ako para protektahan ang sarili, itago ang kanyang mga krimen at alisin ang taong maaaring makadiskubre ng ginagawa niya. Sa halip, pinilit niya akong pahalagahan ang sarili ko ng maayos, maintindihan kung ano talaga ang halaga ko, at itigil ang pagpayag na undervalued. Ang 1-sentence resignation letter na iyon, na mukhang simple nang itinipa ko, ay naging pinakamatalino kong isinulat dahil pinrotektahan ako nito. Pinilit nito silang harapin ang utang nila sa akin at binigyan ako ng leverage na kailangan ko para umalis ng mataas ang ulo at puno ang bank account. Kaya kung nanonood ka nito at nasa trabaho ka kung saan hindi ka pinahahalagahan, pinipilit kang umalis o pilitin na mag-resign, alalahanin mo ito. Kilalanin ang sarili mong halaga. Kilalanin ang contracts mo. At kailanman, huwag hayaang mabuli ka na tanggapin ang mas mababa sa nararapat sa iyo. Ang resignation letter ay hindi ang pagtatapos. Ito ay simula lang ng pagkuha ng nararapat sa iyo.